Tunghayan natin ang mga kwentong hatid ng MAZ Stories. Para kay Ethan Velasco, isang arugante at makapangyarihang bilyonaryo. Isang malaking mantsa sa kanyang perpektong buhay ang gabing nagdala sa kanya sa kama kasama si Mirabel. Ang pangit, manang at baduy na katulong sa kanilang mansyon. Sa tindi ng galit at pandidiri sa sarili dahil sa nagawa sa ilalim ng kalasingan, pinalayas niya ang dalaga na walang kaabog-abog, itinapon na parang basura. Pagkalipas ng 5 taon, isang sikat, sopistikado at nakalululang ganda na reyna ng haute couture ang bumalik sa bansa. Si Amara Corpus. Sa unang pagkikita pa lang nila sa isang marangyang ball, niyanig ang mundo ni Ethan. Ang babaeng dati niyang minaliit at tinawag na basahan, ngayon ay hinahabol na ng buong mundo. Ngunit may mas malalim na lihim si Mirabel Amara. Hindi lang ang kanyang mukha ang nagbago, kundi maging ang kanyang puso. Handa niyang bawiin ang lahat. Ngunit paano kung sa gitna ng kanyang paghihiganti ay may isang malaking plot twist na hindi niya inaasahan? At kaya ba ng bilyonaryong lumuhod sa putikan para lang makuha ang kapatawaran ng babaeng dati niyang itinapon? Isang kwento ng pagbangon, lihim na pagkakakilanlan at pag-ibig na susubukin ng tadhana. Malalim ang gabi sa mansyon ng mga Velasco, ngunit nag-aalab ang galit sa dibdib ni Ethan. Kagagaling lang niya sa isang marangyang party kung saan nalaman niyang niloko siya ng kanyang kasintahan para sa pera ng kanyang karibal. Upang lunurin ang sakit, mag-isa siyang lumaklak ng mamahaling whiskey sa kanyang pribadong library. Lahat kayo! Pare-pareho! Mukhang pera! Sigaw niya sa kawalan bago tuli ang maubos ang huling baso ng alak. Paika-ika siya naglakad patungo sa kanyang silid. Madilim ang paningin at umiikot ang paligid sa tindi ng kalasingan. Samantala, si Mirabel, ang 22 anyos na katulong na laging tinutokso ng ibang kasambahay dahil sa kanyang makapal na salamin, malaking peklat sa pisngi na dulot ng sunog nung bata pa siya, at malalaking damit ay abala sa pag-aayos ang silid ni Ethan. Alam niyang parating ang amo pero hindi niya inaasahang ganito ito kalasing. Sir Ethan, ayos lang po ba kayo? Nanginginig na tanong ni Mirabel nang biglang bumukas ang pinto at pumasok ang bilyonaryo. Hindi sumagot si Ethan. Ang tanging nakikita na kanya nagdidilim na paningin ay ang bulto ng isang babae. Sa tindi ng impluwensya ng alak at ng galit, hinila niya si Mirabel. Huwag po sir! Si Mirabel po to! Pagmamakaawa ni dalaga. Ngunit hindi siya pinakinggan ng lalaki. Sa isip ni Ethan, ang babaeng hawak niya ay ang kasintahang nagtaksil sa kanya. Dinampi niya ang kanyang mga labi sa labi ni Mirabel. Kahit anong tulak ni Mirabel, napakalakas ng bilyonaryo. Sa kasamang palad, dahil sa takot at salim na paghanga na tumatagalin niyang kinikimkim, para sa amo, unti-unting nanghina ang kanyang tuhod. Ang gabing iyon ay naging isang madilim na simula ng isang pagkakamali na magbabago sa kanilang mga buhay. Kinabukasan, sumikat ang araw at tumama ang liwanag sa mukha ni Ethan. Masakit ang kanyang ulo dahil sa hangover. Ngunit mas sumakit ang kanyang dibdib nang mamulat ang kanyang mga mata. Sa tabi niya, nakahiga ang umiiyak na si Mirabel at yakap-yakap ang kumot. Napatayo si Ethan. Tila nakakita ng multo. Ikaw, anong ginagawa mo sa kama ko? Sigaw niya at punong-puno ng pandidiri ang boses. Sir, kayo po ang may gawa nito. Pinalawayan niyo po ako kagabi. Hikbi ni Mirabel. Sinungaling! Ikaw ang nagpatukso sa akin. Alam kong matagal mo na akong pinagdanasahan. Ikaw na pangit at madungi sa katulong. Walang awang binitawan ni Ethan ng mga salitang iyon. Kumuha siya ng isang bundle ng pera at itinapon ito sa mukha ni Mirabel. Kunin mo yan at umalis ka ng mansyong to. Ayoko na makita ang pagmumukha mo rito kahit kailan. Nakakadiri ka! Durog ang pusong pinulot ni Mirabel ang kanyang mga damit. Hindi niya kinuha ang pera. Sa gitna ng luha, tiningnan niya si Ethan ng diretso sa mata. Isang bagay na hindi niya nagawa kailanman. Darating ang araw,
Ethan Velasco, ang perang itinapon mo sa akin, iiyakan mo parang mapatawad kita. 5 taon ang mabilis sa lumipas sa Paris, France. Isang sikat na fashion designer ang gumagawa ng ingay sa buong mundo. Siya si Amara Corpus, ang tinaguriang miracle beauty ng industriya. Walang sino man na nakakaalam na si Amara ay walang iba kundi si Mirabel. Matapos siyang palayasin ni Ethan, nalaman ni Mirabel na siya pala ang nawawalang anak ng isang mayamang negosyante sa ibang bansa na matagal lang naghahanap sa kanya. Ginamit niya ang yaman ng kanyang totoong pamilya upang magpa-plastic surgery, upang tanggalin ang peklat sa kanyang mukha. Nag-aral siya ng sining, tamang pagkilos at pagninegosyo. Wala nang mahiyain, manang at pangit na maid. Ang harap ng salamin ngayon ay nagpapakita ng isang diyosa. Makinis na balat, matangos sa ilong, mapupulang labi at mga matang puno ng determinasyon at lamig. Madam Amara, may imbitasyon po kayo para sa isang malaking fashion expo at business gala sa Pilipinas. Wika ng kanyang sikat na sekretarya. Isa sa mga pangunahing sponsored investor ay ang Velasco Group of Companies. Nang marinig ang pangalang iyon, napangiti na nakakakilabot si Amara. Hinawakan niya ang kanyang mamahaling cocktail dress. Tanggapin mo ang imbitasyon. Panahon na para bumalik sa Pilipinas. Habang nasa eroplano, naisip ni Amara ang kanyang plano. Hindi lang siya babalik para magkita ng ganda. Babalik siya upang bilhin ang mga shares ng kumpanya ni Ethan at ipadama rito kung paano mabaliwala. Ngunit may isang lihim na iniwan si Mirabel sa Pilipinas. Isang lihim na alam niyang magiging tulay ng kanyang paghihiganti. Kislap ng mga kamera at bulungan ng mga elitistang panauhin ang sumalubong sa pagdating ng sikat na designer na si Amara Corpus sa Grand Ballroom ng isang 5-bilyang hotel sa Manila. Suot niya ang isang pulang gown na gawa sa seda ng lalong nagpatingkad sa kanyang perpektong hubog ng katawan at nakasisilaw na kagandahan. Sa isang sulok, nakatayo si Ethan Velasco. 5 taon na nakalilipas, ngunit mas naging seryoso at malamig ang kanyang aura. Marami na siyang nakakasalumuhang magagandang babae, ngunit walang sino man nakakuha ng kanyang pansin hanggang sa pumasok si Amara. Bumilis ang tibok ng puso ni Ethan. May kung anong pamilyar sa mga mata ng babaeng ito na hindi niya maipaliwanag. Sino siya? Tanong niya sa kanyang assistant. Siya po si Amara Corpus, ang sikat na designer mula sa Paris, sir. Ang balita ko, interesado siyang mamuhunan sa ating bagong proyekto. Sagot ng assistant. Hindi nagkatubili si Ethan. Lumapit siya kay Amara hawak ang isang baso ng champagne. Magandang gabi, Miss Corpus. Ako si Ethan Velasco, isang karangalan na makaharap pa nag-iisang reyna ng fashion. Dahan-dahang lumingon si Amara. Tumingin siya sa mga mata ni Ethan. Ang mga matang dati puno ng pandidire sa kanya, ngayon ay nakikita niya ang labis na pagkahumaling sa mga mata ng bilyonaryo. Mr. Velasco. Malamig ngunit mapangakit na bati ni Amara. Narinig ko ng tungkol sa iyo at sinasabi nilang napakahusay mo raw pumili ng mga mamahaling bagay. Pero napakababa ng tingin mo sa mga taong nasa ibaba mo. Napakunot ang noo ni Ethan. Medyo nabigla sa prangkang binitawan ng babae. Patawad, may nasabi ba akong mali? Wala naman, Mr. Velasco. Ngumiti si Amara at isang ngiting pumatay sa natitirang wisyo ni Ethan. Sinasabi ko lang na kung minsan, ang inaakala mong basahan, kapag pinunasan ng dumi, mas makinang papala sa ginto. Tatalikod na sana si Amara nang biglang hawakan ni Ethan ang kanyang braso. Ang kuryenteng naramdaman ni Ethan ay kaparehong-kapareho ng naramdaman niya. 5 taon na nakalipas sa kanyang silid. Sino ka ba talaga? Bulong ni Ethan na tila nahihibang. Tiningnan lang siya ni Amara nang may pang-uyam bago marahang tinanggal ang kamay nito. Malalaman mo rin, Ethan, sa tamang panahon. Ang Velasco Tower ay simbolo ng kapangyarihan ni Ethan. Sa loob ng 5 taon, ito ang naging kuta niya.
Isang gusaling gawa sa salamin at asero na kasing lamig ng kanyang puso. Ngunit sa umagang iyon, ang lamig na iyon ay tila mas lalong tumindi nang pumasok sa kanyang opisina ang babaeng hindi niya maalis sa kanyang isipan mula nung nakaraang gabi. Si Amara Corpus ay naglalakad na tila pag-aari niya ang bawat pulgada ng sahig na kanyang tinatapakan. Suot ang isang puting power suit na hapit sa kanyang katawan. Nakapusod ng malinis ang kanyang buhok at ang kanyang mga mata ay natatakpan ng mamahaling sunglasses. Ang bawat empleyado na dadaanan niya ay napapalingon. Hindi dahil sa siya ay isang sikat na designer, kundi dahil sa orang tila isang reyna na handang pumatay. Sa loob ng opisina, naghihintay si Ethan. Hindi niya maamin sa sarili pero 3 beses siyang nagpalit ng korbata bago dumating ang dalaga. "Good morning, Mr. Velasco." Bati ni Amara habang tinatanggal ang kanyang sunglasses. Ang kanyang mga mata ay parang kristal. Malamig at walang mababakas na emosyon. "You're late by 5 minutes, Miss Corpus?" Seryosong saad ni Ethan. Bagaman ang totoo ay kanina pa siya hindi mapakali sa kanyang upuan. "Isang kasanayan ang natutunan ko sa Paris, Ethan. Ang mga taong mahalaga ay pinaghihintay. Ang mga taong basura, sila ang nagmamadali." Sagot ni Amara sabay upo sa tapat ng mesa ni Ethan nang hindi hinihintay na alokin. Maring napakapit si Ethan sa kanyang ballpen. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Amara ay tila may double meaning na tumatama sa kanyang konsensya. Bagamat hindi niya alam kung bakit. "Let's get down to business. My company needs your brand for the new lifestyle hub we're building. Name your price." Ngumiti si Amara, ngunit ang ngiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. "My price? Hindi mo kayang bayaran ang presyo ko, Ethan. Pero nandito ako dahil gusto kong makita kung paano gumanda ang kumpanyang sinasabi nilang best in Asia. Kaso, sa nakikita ko ngayon, parang marami kayong dumi na tinatago sa ilalim ng inyong mga mamahaling carpet." "What are you trying to say?" Hamon ni Ethan. Tumatayo at sumasandal sa kanyang mesa para sa mas malapit sa mukha ng dalaga. Hindi man lang kumarap si Amara. "Sinasabi ko ng isang kumpanya ay parang isang buhay. Isang bahay. Kahit gaano kaganda ang facade, kung ang pundasyon ay bulok at ang may-ari ay walang puso, guguho at guguho ito." Biglang tumayo si Ethan at sa isang mabilis sa pagkilos ay hinawakan niya ang magkabilang braso ng silya ni Amara. Kinukulong ang dalaga sa kanyang espasyo. Ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada na lang ang agwat. Naamoy ni Ethan ang bango ni Amara. Isang kombinasyon ng wild roses at vanilla. Isang pamilyar na bango na tila humahalukay sa isang memoryang pilit niyang ibinaon 5 taon ang nakalipas. "Bakit pakiramdam ko, hindi lang negosyo ang pinunta mo rito?" Bulong ni Ethan. Ang kanyang boses ay naging paos. "Bakit bawat salita mo parang may galit? Have we met before, Amara?" Tumibok ng mabilis ang puso ni Amara, ngunit hindi siya nagpadala sa tensyon. Inabot niya ang korbata ni Ethan at dahan-dahang hinila ito. Dahilan para mas lalong magkalapit ang kanilang mga labi. Halos maramdaman na nila ang hininga ng isa't isa. "Sa tingin mo ba, Mr. Velasco, ang isang tulad ko ay papansin sa isang tulad mo noon?" Mapunoy ang sabi ni Amara. "You like looking at beautiful things, right? But you're blind. Hindi mo nakikita ang halaga ng isang tao hanggat hindi ito nakakabalot sa ginto at diamante." "Sino ka ba talaga?" Gigil na tanong ni Ethan. Sa puntong ito, hindi na negosyo ang mahalaga sa kanya. Gusto niyang malaman kung bakit ang babaeng ito ay nagagawa siyang kontrolin sa isang tingin lang. Marangit tinulak ni Amara si Ethan. "I am your worst nightmare, disguised as your wildest dream." Tumayo siya at inayos ang kanyang suit. "By the way, check your stock market report this afternoon. I just bought 30% of your subsidiary shares. Soon, Ethan. Hindi na lang itong opisina mo ang papasukan ko. Pati ang buhay mo, kukunin ko." Bago pa makasagot si Ethan, mabilis na lumabas si Amara ng silid. Naiwan si Ethan na nakatulala.
Hinihingal at may nababagang pagnanasa at kaba sa kanyang dibdib. Paglabas ni Amara sa gusali, mabilis siya pumasok sa kanyang naghihintay na itim na SUV. Doon, biglang nanghina ang kanyang mga kamay. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinignan ng isang litrato. Isang batang lalaki na may 4 na taong gulang, may singkit na mga mata at matango sa ilong. Kamukhang kamukha ni Ethan. Konting tiis na lang, baby. Bulong ni Amara habang humihikbi ng tahimik. Pagbabayarin ko ang tatay mo sa lahat ng panglalait na ginawa niya sa atin. Pinalayas na tayo na parang basura. Babalik tayo na parang may-ari ng mundong to. Ang twist, hindi alam ni Ethan na may bunga ang gabing iyon. Isang anak na itinago ni Amara. Ang batang magiging pinakamalaking alas niya sa kanyang paghiganti. Pero paano kung ang bata mismo ang maging dahilan para maglapit muli ang kanilang mga pusong puno ng poot? Ang bawat hakbang ni Ethan Velasco sa mga sumunod na araw ay tila paglakad sa ibabaw ng manipis na salamin. Ang bata ni Amara na nagpagbili sa 30% ng mga shares ng kanyang subsidiary company ay hindi isang vlog kundi isang madugong katotohanan. Agad na nagpatawag si Ethan ng isang emergency board meeting. Ngunit sa bawat ulat ng kanyang mga analyst, iisang pangalan ng lumalabas na utak ng unti-unting pag-iba sa kanyang imperyo. Corpus International. Sino ba talaga ang babaeng to? Galit na itinatwa ni Ethan ng sa sarili habang nakatitig sa monitor ng kanyang laptop sa loob ng kanyang penthouse suite. Bakit yun na lamang ang galit niya sa akin? Hindi matagpuan ni Ethan ang sagot sa kanyang mga tanong. Kaya naman, nagpa siya siyang sundan mismo ang bawat galaw ng dalaga. Ginamit niya ang kanyang mga koneksyon upang malaman kung saan madalas pumunta si Amara kapag wala ito sa mga business meeting. At doon siya dinala ng kanyang mga tauhan sa isang pribado at sikat na playground sa loob ng isang eksklusibong subdivision sa Makati. Hapon na nang makarating si Ethan. Nakatago ang kanyang mamahaling sports car sa ilalim ng lilim ng mga puno. Mula sa kanyang upuan, tinanaw niya ang palaruan. Doon, nakita niya si Amara. Wala nang suot nitong matatalas na power suit. Ang palaban at malamig na designer ay nakasuot lamang ngayon ng isang simpleng white sundress at tsinelas, habang nakalugi ang mahaba at bagsak nitong buhok. Sa isang iglap, parang bumalik si Ethan sa nakaraan. May kung anong pamilyar sa figura ng babae na unti-unti nagpapabilis ang tibok ng kanyang puso. Ngunit hindi ang simpleng itsura ni Amara ang nagpatigil sa mundo ng bilyonaryo, kundi ang maliit na batang lalaki na kinalong nito mula sa slide. Ang batay may 4 na taong gulang. Meron itong mapuputing balat, bilugang mga mata na tila kumikinang sa talino, at isang pamilyar na hugis ng ilong at panga. Sa katunayan, ang bawat anggulo ng mukha ng bata ay tila isang carbon copy ng sariling mukha ni Ethan nung siya imusmus pa lamang. Nathan? Baby, wag masyadong mabilis tumakbo ha, baka madapa ka. Malambing na tawag ni Amara. Ang kanyang boses na dati ay puno ng lason at lamig kapag harap si Ethan, ngayon nag-uumapaw sa tamis at pagmamahal. Mommy, look! I caught a butterfly! Masayang sigaw ng bata na ang tawa ay umaalingaw sa buong palaruan. Nanginig ang mga kamay ni Ethan na nakahawak sa manibela. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Ang kanyang isip ay mabilis na nag-compute. 5 taon. 5 taon na nakalipas mula na mangyari ang gabing iyon. Kasama ang katulong na si Maribel at ang batang ito ay mukhang 4 na taong gulang na. Hindi maaari, bulong ni Ethan habang unti-unting namumuo ang pawis sa kanyang noo. Hindi. Si Mirabel. Ay, si Mirabel na pangit. May peklat at si Amara ay... Ngunit ang mga mata, ang hugis sa mga mata ng bata at ang paraan ng pagtingin ni Amara dito. Doon tuloy ang gumuho ang harang sa isip ni Ethan. Naalala niya ang mga huling salita ni Mirabel bago ito lumaya sa kanyang mansyon. Darating ang araw, Ethan Velasco. Ang perang itinapon mo sa ikahihiya mo. Iiyakan mo para lang mapatawad kita. Siya si Mirabel.
Nanginginig na sa ng bilyonaryo. Ang katotohanan ay tumama sa kanya na parang isang mabilis na tren. Ang pangit na maid na kanyang minaliit, itinapon at tinawag na basahan ay ang reyna ngayon na may hawak sa leeg ng kanyang kumpanya. At ang mas matindi, may anak sila. Hindi na nakapagtimpi si Ethan. Binuksan niyang pinto ng kanyang kotse at mabilis na naglakad patungo sa palaruan. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat. Puno ng halo-halong emosyon, gulat, pagsisisi, at isang hindi may paliwanag na pananabik. Naramdaman ni Amara ang presensya ng isang tao at pag-angat ng kanyang tingin. Nalaki ang kanyang mga mata nang makita si Ethan na nakatayo ilang di pa lang ang layo sa kanila. Agad na binalot ng takot ang puso ng dalaga. Ngunit mabilis siya itong pinalitan ng lamig at puot. Hinila niya si Nathan sa kanyang likuran upang itago ito. Mr. Velasco? Malamig na bati ni Amara habang patago siyang sininyasan ng kanyang mga bodyguard na lumapit. Anong ginagawa mo rito? Stalking me now? Ganyan na ba kadesperado ang isang bilyonaryo kapag nalamang unti-unti nang nawawala ang kanyang kapangyarihan? Hindi pinansin ni Ethan ang panguuyam ng babae. Ang kanyang mga matay nakapako sa batang sumisipat sa likod ng palda ni Amara. Sino siya, Amara? O dapat ko bang sabihing, Mirabel? Napatigil ang mundo sa paligid ni Amara nang banggitin ni Ethan ang lumang pangalan na matagalan niyang ibinaon sa limot. Gayunpaman, hindi siya nagpakita ng kahinaan. Bahagya siyang umangat ng baba at tinignan ng lalaki na may labis sa pangmamaliit. Mirabel? Sino yun? Mukhang multo ng nakaraan mo ang hinahanap mo, Mr. Velasco. Sagot ni Amara, bagaman gumuho ang kanyang kalamnan sa kaba. Huwag mo akong lokohin. Nakikita ko sa mga mata mo. At ang batang to. Lumuhod si Ethan sa damuhan upang mapantay ng tingin ng bata. Anong pangalan mo, bata? Nathan po. Inosenteng sagot ng musmos. Ngunit bago pa man makalapit si Ethan, marasa hinila ni Amara ang anak at binuhat ito. Huwag mo nga hawakan ang anak ko! Galit na sigaw ni Amara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Wala kang karapatan! Wala kang puwang sa buhay namin! Anak ko rin siya, hindi ba? Sigaw ni Ethan na tuloy nang nawala ng kontrol sa kanyang emosyon. Ang bilyonaryong kilala sa pagiging kalmado at kalkulado ay umiiyak na ngayon sa gitna ng palaruan. Mirabel, patawarin mo ko. Hindi ko alam bakit hindi mo sinabi sa akin. Isang mapait at malakas na tawa ang pinakawalan ni Amara. Tawang puno ng dusa at puot. Sabihin sa'yo, nung gabing nagmamakaawa ako sa'yo na wag mo akong itaboy. Nung itinapon mo sa mukha ko ang pera at tinawag mo akong madungis at nakakadiri. Ngayon nakita mo na ang mukhang to na bilyon-bilyon ng halaga. Ngayon mo ako tatanungin kung bakit hindi ko sinabi. Napatulala si Ethan. Bawat salita ni Amara parang mga saksak ng patalim sa kanyang dibdib. Ang kanyang sarili mga kasalanan ay bumalik sa kanya upang saksakin siya ng paulit-ulit. Umalis ka na, Ethan. Maring sabi ni Amara habang pumapasok ang kanyang mga bodyguard sa pagitan nilang dalawa. Tapos na ang gabi ng pagkakamali mo. At sinisiguro ko sa iyo, ito pa lang ang simula ng pagbabayad mo. Piniit ni Amara ang kanyang katawan at naglakad palayo. Bitbit ang anak na si Nathan na lumingon pa kay Ethan na may pagtataka. Naiwan si Ethan na nakaluhod sa damuhan. Bagsak ang mga balikat at tuluyan na durog ang pagkatao sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Walang masasakit pa sa katotohanang ikaw mismo ang pumatay sa sarili mong kaligayahan. Yan ang natutunan ni Ethan Velasco sa pinakamalupit na paraan. Pagkatapos ng tagpo sa palaruan, hindi na siya nakatulog. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ang nakikita niya ay inosenteng mukha ni Nathan na kamukhang kamukha niya. At ang mga matang puno ng puot ni Mirabel, na ngayon ikilala na bilang ang makapangyarihang si Amara Corpus. Hindi na inisip ni Ethan ang bagsak na shares ng kanyang kumpanya. Wala na siyang pakialam kung kalahati ng kanyang ari-arian ay tuloy ng makontrol ng Corpus International. Ang tanging laman ng kanyang isip ay kung paano babawiin ang mag-ina
Namara siyang itinapon 5 taon na nakalipas. Kinaumagahan, bumuhos ang isang napakalakas sa ulan sa Maynila. Tila nakikiramay ang langit sa bigat ng tinadalang pagsisisi ng bilyonaryo. Ngunit sa halip na manatili sa loob ng kanyang marangyang penthouse, nagmaneho si Ethan patungo sa tinutulyang mansyon ni Amara sa isang eksklusibong subdivision. Nakasuot lamang siya ng simpleng itim na polo at pantalon. Walang payong at walang mga bodyguard. Pagkarating sa tapat ng naglalakihang bakal na gate ng mansyon ni Amara, pinatay niya ang makina ng kotse at bumaba. "Patawarin mo ako, Mirabel. Patawarin mo ako." Bulong niya sa gitna ng rumaragis ang ulan. Tumayo si Ethan sa tapat ng gate. Basang-basa ang kanyang buhok at damit. Nanginginig ang kanyang katawan sa lamig. Ngunit nanatili siyang tuwid na nakatayo. Nakatingin sa bintana ng ikalawang palapag kung saan alam niyang naroon ang silid ng dalaga. Sa loob ng mansyon, nakatayo si Amara sa tabi ng bintana. Hawak ang isang mainit na tasa ng kape. Nakatanaw siya sa labas at nakikita niyang bilyonaryong dati ay napakataas ang tingin sa sarili. Ang lalaki nagtapon sa kanya ng pera at tinawag siyang basahan. Ngayon ay nagpapakabasa sa ulan. Tinitiis ang lamig para lang sa kanya. "Madam, kanina pa po riyan si Mr. Velasco. Halos 2 oras na po. Baka magkasakit na po ang bilyonaryo." Nag-aalalang ulat ng kanyang personal na katulong. Maring napahawak si Amara sa gilid ng tasa. Nagtagis ang kanyang mga bagang. "Hayaan mo siya." Nung pinalayas niya ako sa gitna ng gabi habang umiiyak at nagmamakaawa, tinanong ba niya kung may masusulungan ako? Tinanong ba niya kung saan ako matutulog habang dala ko ang anak niya sa sinapupunan ko? Kulang pa yan, Martha. Kulang pa ang lamig ng ulan sa lamig ng buhay na pinaranas niya sa akin. Lumipas ang 1 pang oras. Ang malakas na ulan ay naging bagyo. Ngunit hindi umalis si Ethan. Sa tindi ng lamig at pagod, naramdaman ni Ethan ang pag-ikot ng kanyang paligid. Nanghina ang kanyang mga tuhod at sa huling lakas na meron siya, dahan-dahan siyang lumuhod sa putikan sa tapat ng gate ni Amara. Ang kanyang mga kamay nakasubsob sa basang lupa, habang ang kanyang mga luha ay sumasabay sa agos ng ulan. Hindi na nakatiis ni Amara na ang nakikita. May bahagi ng kanyang puso, ang bahagi nagmamahal kay Ethan noon bilang si Mirabel. Ang nakaramdam ng kirot, ibinaba niyang tasa at kumuha ng payong. "Batiin mo si Nathan sa kwarto." Utos siya kay Martha bago mabilis sa bumaba. Bumukas ang malaking gate at narinig ni Ethan ang tunog ng bakal at ang yabag ng mga sapatos. Pilit niyang inangat ang kanyang mabigat na ulo. Doon, nakita niyang isang pares ng mamahaling heels. At sa itaas ito ay si Amara, hawak ang isang itim na payong. Nakatitig sa kanya ng may malalim na muka, ngunit may bakas ng paginginig sa mga mata. "Anong ginagawa mo rito, Ethan? Umalis ka rito. Hindi mo ako madadaan sa paawa-awa na drama." Matigas na sabi ni Amara. "Mirabel." Paus at nanginginig ang boses si Ethan. Sinubukan niyang hawakan ang dulo ng sapatos ang dalaga na parang isang alipin na nagmamakaawa sa kanyang reyna. "Patawarin mo ako. Hindi ko kayang mabuhay nang alam kong ganito ang ginawa ko sa iyo at kay Nathan. Lumuhod ako rito at tanda akong dilaan ang putikang to. Mawala man ang lahat ng kayamanan ko. Mapatawad mo lang ako." Nanginig ang labi ni Amara. Ang tindi ng emosyon ay tila sumasabog sa kanyang dibdib. "Madaling sabihin ng kapatawaran ngayon, Ethan. Kasi maganda na ako. Kasi mayaman na ako. Kasi kaya ko nang patumbay ng kumpanya mo. Pero paano kung nanatili akong si Mirabel? Paano kung nanatili akong pangit, mahirap at madungis sa katulong mo? Lalapit ka ba sa akin? Luluhod ka ba sa putikan para sa akin?" Isang mabigat na katahimikan ang namayani. Tanging ang tunog ng ulan ang naririnig. Tiningnan siya ni Ethan ng diretso sa mga mata. Ang mga mata ng bilyonaryo ay puno ng tapat at purong pagsisisi. "Oo," bulong ni Ethan. "Dahil ang totoo, bago pa man kita pinalayas, bago pa man magbago ang mukha mo,
Hinahanap-hanap na kita. Natakot lang ako sa sasabihin ng mundo kaya dinaan ko sa galit. At kahit bumalik ka na sa Mirabel na may peklat at suot ng lumang damit mo, luluhod pa rin ako ngayon. Dahil hindi ang mukha mo ang nagpabaliw sa akin ngayon, kundi ang katotohanang ikaw ang babaeng walang winalang hiya ko pero siyang nagdala ng anghel sa buhay ko. Nabitawan ni Amara ang hawak niyang payong at nabasa rin siya ng ulan. Ngunit hindi niya yun binaling. Kitang-kita niya ang katapatan sa mga mata ni Ethan. Isang bagay na hindi kayang pikein ng isang arganting lalaki. Ngunit bago pa man makapagsalita si Amara, tuliyang nawalan ng malay si Ethan dahil sa tindi ng lagnat at pagod. Bumagsak ang katawan ng bilyonaryo sa basang lupa. Ethan! Gulat na sumigaw si Amara. Agad siyang lumhod sa putikan. Binuhat ang ulo ng lalaki at tinapik ang mukha nito. Ethan, gumising ka! Huwag mo ako takutin ng ganyan! Tulong! Dalhin niyo siya sa loob! Sa kabila ng kanyang galit, ang pag-ibig na pilit niyang tinatago sa loob ng 5 taon ay muling sumiklab. Habang hawak ang walang malay na katawan ni Ethan, alam ni Amara na ang kanyang paghihiganti ay unti-unti nang nagiging isang mapanganib na laro ng puso. Puti ang kisame, malinis ang amoy ng silid, isang mamahaling timpla ng lavender at peppermint na unti-unti nagpabalik sa wisyo ni Ethan. Kinurap niya ang kanyang mga mata, mabigat ang pakiramdam ng kanyang ulo at may nakakabit na swero sa kanyang kanang kamay. Nang subukan niyang bumangon, isang pamilyar ngunit malamig na boses ang nagpatigil sa kanya. Huwag kang malikot, mataas pa ang lagnat mo. Lumingon si Ethan sa gilid ng kama at doon ay nakaupo si Amara sa isang eleganteng silya. Nakakross sa mga binti nito at may hawak na tablet. At nakasuot ng salaming manipis na lalo nagpaangat sa kanyang matatalas na katangian. Bilang isang sikat na businesswoman. Ngunit sa kabila ng kanyang formal na ayos, napansin ni Ethan ang bahagyang pamamaga ng mga mata nito. Isang patunay na hindi ito natulog para bantayan siya. Mirabel, pausa tawag ni Ethan. Nasaan ako? Nasa guest room ka ng bahay ko. At huwag mo akong matawag-tawag sa pangalang iyan. Si Amara ko ngayon. Malabig na pagtatama ng dalaga habang ibinababa ang tablet. Pinatuloy lang kita dahil ayokong mamatay ang isang Velasco sa tapat ng gate ko. Masisira ang reputasyon ng pamilya ko. Isang mapait ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ethan. Kahit dahil lang sa reputasyon, nagpapasalamat pa rin ako. At least, hindi mo ako hinayang mabulok sa putikan. Huwag mo ang isipin na pinatawad na kita, Ethan. Maring banta ni Amara habang tumatayo at lumalapit sa gilid ng kanyang kama upang suriin ang lagnat nito gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang dampi ng kanyang balat sa noo ni Ethan ay nagdulot ng kakaibang kuryente sa kanilang dalawa. Mabilis na binawi ni Amara ang kanyang kamay. Nandito ka lang para magpalipas ang sakit. Kapag kaya mo ng sarili mo, umalis ka na. Bago pa man makasagot si Ethan, dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid. Isang maliit na ulo ang sumungaw mula rito. Si Nathan at may hawak itong maliit na mangkok na may sulat kamay na disenyo at dahan-dahan naglakad papasok. Maingat na maingat para hindi matapon ang laman. Mommy, I brought the soup for the sick mister. Inosenteng sabi ng bata. Ang kanyang maliit na paa ay tinala siya sa tabi ng kama ni Ethan. Parang natunaw ang puso ni Ethan nang makita ang anak. Ang panginginig sa kanyang dibdib ay hindi na dahil sa lagnat, kundi dahil sa tindi ng pagmamahal na biglang umusbong para sa batang ngayon lang niya nakasama ng malapitan. Nathan, bakit ka pumasok dito? Sabi ko, sa kwarto mo lang ikaw. Bahagyang pagsabay ni Amara ngunit bakas ang lambing sa boses. I want to help, Mommy. Sabi ni Yaya Marta, big boy na ako. At ang big boy tumutulong sa may sakit. Sagot ni Nathan, sabay tingin ng diretsyo sa mga mata ni Ethan. Umakit ang bata sa isang maliit na tuntungan sa tabi ng kama at inilapag ang mangkok sa bedside table. Hello po, mister. Sabi ni Mommy, bad guy ka raw po dati. Pero bakit ka po umiiyak? Hindi napansin ni Ethan na tuloy na palang pumatak ang kanyang mga luha. Ang marinig ang inosenteng boses ng kanyang anak ay tila isang lunas at parusa ng sabay.
Tumingin si Ethan kay Amara na tila humihingi ng paintulot na hawakan ng bata. Nakita niya ang pag-aalangan sa mga mata ni Amara. Ngunit sa huli ay marahang tumango ang dalaga at umiwas ang tingin. Inabot ni Ethan ang maliit na kamay ni Nathan. Napakalambot nito. I'm crying dahil natutuwa ako na nakita kita, Nathan. At tama ang mami mo. Naging masamang tao ako dati. Napakasama. Kaya nga ako nagpaparusa ngayon sa ulan eh. Napakunot ang noon ng bata, tila nag-iisip ng malalim. Sabi ni Yaya sa church, kapag nagsorry daw po ang bad guy, pinalalampas ni God. Nagsorry na po ba kayo kay mommy? Ang tanong na iyon ay parang isang kidlat na tumama sa gitna ng silid. Nagkatingin na sina Ethan at Amara. Ang tindi ng tensyon ay halos pumutok sa hangin. Naramdaman ni Amara ang pagsisikip ng kanyang dibdib, kaya mabilis siyang binuhat si Nathan mula sa tuntungan. Nathan, baby, sapat na yan. Matutulog na muli si Mr. Velasco para gumaling. Agap ni Amara. Wait, please. Pakiusap ni Ethan at pilit na inaabot ang laylayin ng damit ni Amara. Hayaan mo muna siya rito kahit 5 minuto lang. Gusto ko lang siya makasama. Gusto ko makabawi kahit sa maliit na paraan lang. Makabawi? Lumingon si Amara. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa galit at sakit. 5 taon siyang lumaki na walang ama, Ethan. 5 taon kong tiniis sa mga gabi na nagtatanong siya kung nasaan ang daddy niya, habang ang ibang bata sa school ay may kasamang magulang. At ngayon, hihingi ka ng 5 minuto para makabawi? Hindi ganyan kadali yun. Dahil sa tindi ng sigaw ni Amara, inatakot si Nathan at nagsimulang umiyak. Yakap-yakap ang leg ng kanyang ina. Mommy, don't fight po. I'm scared. Narealize ni Amara na nadadala siya ng emosyon sa harap ng anak. Huminga siya ng malalim at hinalikan ang tuktok ng ulo ni Nathan. I'm sorry, baby. Mommy is just tired. Let's go to your room. Bago lumabas ang pinto, lumingon muli si Amara kay Ethan. Ang kanyang mukha ay bumalik sa pagiging kasing tigas ng bato. Magpagaling ka na, Ethan. Dahil pagkatapos ito, itutuloy ko ang pagbili sa natitirang shares ng kumpanya mo at sisiguraduhin kong sa susunod na lumuhod ka, wala ng kwartong maghihintay sa'yo. Sumara ang pinto at naiwan si Ethan sa loob ng tahimik na silid, ngunit sa halip na mawalan ng pag-asa, may sumiklab na bagong determinasyon sa kanyang mga mata. Nalasahan niya ang sabaw na dinala ng kanyang anak. Ito'y matabang, ngunit para kay Ethan, ito ang pinakamasarap na bagay na natikman niya sa buong buhay niya. Hindi ako susuko, Amara. Hindi ako susuko, Nathan. Bulong ni Ethan sa dilim. Kung kailangan ibigay ko ang buong Velasco Group para lang makuha ang kapatawaran ninyo, gagawin ko. Ang hindi alam ni Ethan, habang nakikipaglaban siya para sa kanyang pamilya, may isang malaking banta na naluluto sa likod ng mga eksena. Isang lihim na kaaway na matagal lang naghihintay na bumagsak si Ethan at gagamitin ang pagbalik ni Amara upang tuloy ang wasakin ng silang dalawa. Habang abala si Ethan at Amara sa gera ng kanilang mga puso, may isang kanino na tahimik na nagmamasid mula sa kadiliman. Sa loob ng isang marangyang penthouse sa Bonifacio Global City, isang lalaki ang marahan nagpapaikot ng mamahaling wine glass habang nakatingin sa mga litrato na kakalat sa kanyang lamesa. Ang mga litrato kuha sa palaruan at sa tapat ng mansyon ni Amara, mga ebidensya ng pagluhod ng bilyonaryong si Ethan Velasco. Siya si Julian Villarios, ang CEO ng Villarios Holdings at ang matagal ng mortal na karibal ni Ethan sa mundo ng negosyo. Ngunit higit sa kompetisyon sa pera, may mas malalim na galit si Julian. Siya ang lalaki naging kasintahan ng ex-girlfriend ni Ethan na nagtaksil dito 5 taon na nakalipas. Para kay Julian, ang tuloy ang pagbagsak ng mga Velasco ang maglalagay sa kanya sa rurok ng tagumpay. Sino mag-aakala na ang sikat na si Amara Corpus ay ang nawawalang katulong nang pala na binuntis at pinalayas ni Ethan. Nakangising bulong ni Julian sa kanyang sarili. Napakagandang kwento. Isang iskandalo na kayang pumatay sa stock value ng Velasco Group sa loob lang ng 1 oras.
Kinuha ni Julian ang kanyang telepono at may tinawagan. Simulan mo na ang plano. Ilik ang impormasyon tungkol sa bilyonaryong may lihim na anak sa kanyang dating katulong. At sabi mo sa media ang Corpus International ay narito para maghiganti. Siguraduhin mong magmumukhang gago si Ethan at si Amara naman ay magmumukhang isang mapaghiganting manggagamit. Samantala, sa mansyon ni Amara, tuloy nang bumaba ang lagnat ni Ethan. Sa kabila ng utos ng dalaga na umalis ito, hindi gumalaw ang bilyonaryo. Sa halip na bumalik sa kanyang marangyang opisina, nagsuot si Ethan ng isang simpleng polo shirt at hinarap ang driver at mga bodyguard ni Amara sa sala. Mula ngayon, ako ang magiging personal na driver at tagahatid ni Nathan sa paaralan. Deklara ni Ethan na nagpagulat sa mga tauhan ng mansyon. Mr. Velasco, hindi po maaari, banta ng head security. Ngunit itinaas ni Ethan ang kanyang kamay. I'm not asking for your permission. I am telling you my decision. Kung gusto niyo akong barilin, gawin ninyo. Pero hanggat humihinga ako, gagawin ko ang tungkulin ko bilang ama. Seryoso at may otoridad na sagot ni Ethan. Ang kanyang boses ay walang bakas ng pagiging arugante, kundi puno ng determinasyon. Eksaktong pababa ng hagdan si Amara nang marinig ang sinabi ng lalaki. Nagtagis muli ang kanyang mga bagang, ngunit bago pa man niya masigawan si Ethan, biglang tumunog ang kanyang cellphone sabay din ang pag-vibrate ng telepono ni Ethan. Nang tignan nila ang kanilang screens ay pareho silang napatigil. Ang mga nangungunang entertainment at business news website sa bansa ay may iisang naglalagablab na headline. Ang lihim na Anglikano ng bilyonaryo. Ethan Velasco, may anak sa dating katulong na ngayon ay sikat na designer na si Amara Corpus. Paghihiganti ba ang pake ng reyna ng fashion? Kasama sa balita ang mga malilinaw na larawan ni Nathan, ang lumang larawan ni Mirabel nung siya ay may peklat pa at katulong, at ang litrato ni Ethan na nakaluhod sa putikan. Anong ibig sabihin nito, Ethan? Galit na sumigaw si Amara habang nanginginig ang kanyang mga kamay sa tindi ng takot para sa kanyang anak. Ito bang paraan mo para bawiin si Nathan? Ang sirain ng pangalan ko na expose ang anak natin sa media? Hindi. Maniwala ka, Mirabel. Wala akong alam dito. Di pansa ni Ethan. Mabilis na lumapit sa dalaga at hinawakan ang magkabilang balikat nito. Hindi ko gagawin to kay Nathan. Ang protektahan kayo ang tanging gusto ko. Bitawan mo ko. Marasa ay tinulak ni Amara si Ethan. Ang kanyang mga luha ay muling pumatak. Ngunit ngayon ay dahil sa matinding takot bilang isang ina. Sabi ko na nga ba, hindi ako dapat na nagtiwala sa iyo. Ginamit mo ang pagkakasakit mo para makuha ang tiwala ng mga tao ko at isto kami. Makinig ka sa akin, Amara. Pilit na pinakalma ni Ethan ng boses kahit na gumuguho na rin ang kanyang mundo. Isipin mo nang mabuti, kung ako ang nag-click nito, anong mapapala ko? Bumagsak ang shares ng kumpanya ko ngayong umaga dahil sa skandalong to. At may ibang gumagawa nito. May taong gustong sirain tayong dalawa. Napatigil si Amara at ng kanyang matala sa isip bilang isang businesswoman na unti-unting nag-analisa sa sitwasyon. Tama si Ethan. Ang pag-leak ng balitang ito ay hindi makakatulong sa Velasco Group. Sa katunayan, winawasak nito ang reputasyon ni Ethan bilang isang stable na leader. Sino? Bulong ni Amara habang unti-unting napapalitan ng kaba ang kanyang galit. Julian Velarius. Maring sagot ni Ethan at ng kanyang mga matay nag-aapoy sa tindi ng puot. Siya lang ang may kakayahang kumuha ng mga anggulong to at may motibo na pabagsakin ako gamit ang nakaraan ko. Bago pa sila makapag-usap ng mas malalim, biglang narinig ang iyak ni Nathan mula sa itaas. Napanood na rin ng bata sa telebisyon ang balita at nakita ang kanyang sariling mukha. Mabilis na tumakbo si Amara paakyat, ngunit mas mabilis si Ethan. Sabay silang pumasok sa silid ng bata. Nakita nila si Nathan na nakatago sa ilalim ng kumot. Umiiyak at natatakot sa mga reporter na nagsisimula ng mag-abang sa labas ng kanilang subdivision. Lumapit si Ethan at dahan-dahang binuhat ang anak sa kanyang mga bisig. Nathan, baby, nandito si Daddy. Hindi ka pababayaan ni Daddy. Bulong ni Ethan habang mahigpit na niyayakap ang bata. Sa unang pagkakataon, tinawag ni Ethan ang sarili niya bilang Daddy.
Sa harap ng bata at sa unang pagkakataon, hindi siya tinanggihan ni Amara. Habang nakikita ang mag-ama na magkayakap sa gitna ng matinding bagyo at intriga, naramdaman ni Amara na ang kanyang pader ng paghihiganti ay tuluyan ng nanganganib. Dahil sa pagkakataong ito, kailangan niya makipagtulungan sa lalaking kinamumuhian niya upang protektahan ang pinakamahalagang tao sa kanilang buhay. Ang ingay sa labas ng hotel ballroom ay parang ugong ng isang papalapit na bagyo. Daan-daang reporter, kameraman at kusisero ang nagsisiksikan. Bawat isa ay may hawak na mikropono at kamera na nakatutok sa engranding entablado. Ito ang pinakamalaking press conference sa kasaysayan ng Pilipinas and entertainment world. Ang nakataya, ang pangalan ng Velasco Group, ang reputasyon ng Corpus International at ang kinabukasan ng isang inosenteng bata. Sa backstage, tahimik ang kapaligiran ngunit mabigat ang tensyon. Nakatayo si Amara sa tapat ng salamin. Inaayos ang kanyang itim na blazer, bagamat mukha siyang kalmado sa labas. Ang totoo ay malamig ang kanyang mga kamay. Ayos ka lang ba? Nilingon ni Amara ang pinagmulan ng boses. Si Ethan. Nakasuot ito ng isang formal na charcoal gray suit. Wala nang arganting bilyonaryo na nakilala niya 5 taon na nakalipas. Ang lalaki nasa harap niya ngayon ay may mga matang pagod, ngunit puno ng determinasyon na protektahan silang mag-ina. Hindi ko alam kung tama ba itong ginagawa natin, Ethan. Pag-amin ni Amara. Ang kanyang boses ay bahagya nanginginig. Ang iharap ang sarili natin sa mga buitring iyan. Baka masalang masaktan si Nathan. Lumapit si Ethan, huminto siya isang dipaan layo kay Amara. Iginagalang ang distansya na gusto ng dalaga. Nasa ligtas na lugar si Nathan kasama si Yaya Marta. Walang makakalapit sa kanya roon. At narito ako, Amara. Hindi kita iiwan sa labas. Ako ang sumira sa atin noon kaya ako ang tatanggap ng lahat ng bala ngayon. Tinitigan siya ni Amara ng matagal. At sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, nakita niya ang purong katapatan sa mga mata ng lalaki. Walang halong pagpapanggap, walang kalkulasyon para sa negosyo. Lumambot ng isang bahagi ng kanyang puso ngunit mabilis niya itong pinigilan. Gawin na natin to. Oras na para ibalik ang lason sa nagpadala nito. Bumukas ang pinto at sabay silang naglakad patungo sa entablado. Sa pagsungo ng kanilang mga figura, sunod-sunod na kislap ng mga flash ng kamera ang bumulag sa paligid. Ang mga bulungan ay naging hiyawan ng mga tunog at ng mga tanong. Miss Corpus, totoo bang ginagamit mo lang ang anak mo para maghiganti kay Mr. Velasco? Mr. Velasco, pinalayas mo ba talaga si Mirabel dahil pangit siya? Naupo si Ethan at Tamara sa gitna ng mahabang lamesa. Hinawakan ni Ethan ang mikropono. Ang kanyang boses nang umaalingaw-ngaw sa buong ballroom ay may kakaibang bigat at otoridad na nagpatahimik sa lahat. Magandang hapon sa inyong lahat, panimula ni Ethan. Nandito kami ngayon para linawin ang mga malisyosong balita na kumakalat. At gusto ko maging malinaw ang lahat. Ang bawat salita na lumabas sa media tungkol sa nakaraan namin ay may katotohanan, ngunit may kulang. Nagulat ang mga reporter at hindi nila inaasahan na aamin agad ng bilyonaryo ng kanyang kasalanan. 5 taon na nakalipas. Gumawa ako ng isang napakalaking pagkakamali. Patuloy ni Ethan, habang nakatitig ng diretsyo sa pangunahing kamera. Naging bulag ako, arugante at malupit. Pinalayas ko ang babae nagdala ng liwanag sa buhay ko dahil lamang sa sarili kong kahangalan at takot sa sasabihin ng mundo. Si Mirabel, na ngayon ay si Amara Corpus, ay walang kasalanan at ang tanging kasalanan niya ay ang ibigin ng isang tulad kong walang kwentang lalaki noon. Tumingon si Ethan kay Amara at sa harap ng buong mundo, hinawakan niya ang kamay ng dalaga sa ibabaw ng lamesa. Nagulat si Amara ngunit hindi niya binawi ang kanyang kamay nang maramdaman ng higpit ng panginginig ng palad ni Ethan. Ang pagbabalik niya sa Pilipinas ay hindi para magiganti. Sabi ni Ethan, ang kanyang mga mata ay nagbabadya ng luha, kundi dahil binibigyan niya ako ng pagkakataon na maging ama sa anak namin. Isang karapatan na hindi ko sadyang itinapo noon. At ang sino mang nag-leak ng mga larawan ng anak ko, ang sino mang gumamit sa isang 4 na taong gulang na bata para sa sarili nitong interes sa negosyo,
Sisiguraduhin kong mabubulok kayo sa kulungan. Sa isang sulok ng ballroom, nakatayo naman si Julian Velarius. Habang nakangisi, nanonood sa live broadcast sa kanyang tablet. Ngunit ang kanyang ngisi ay biglang napawi na magsalita naman si Amara. Kinuha ni Amara ang mikropono. Ang kanyang mukha ay parang isang diyosa ng hustisya. Salamat, Ethan. Ngunit alam nating dalawa at alam ng buong mundo kung sino ang nasa likod ng sabotaheng ito. Ang mga larawang kumalat sa media ay nanggaling sa isang source na may access sa tapat ng aking mansyon at sa palaruan ni Nathan. Pumitik si Amara sa kanyang sekretarya. Sa malaking projector screen sa likod ng entablado, biglang pinakita ang mga bank transfer records, mga palitan ng mensahe at mga dokumento nagpapatunay na ang Velarius Holdings, partikular na si Julian Velarius, ang nagbayad sa mga paparazzi at nag-utos na ilik ang balita upang pabagsakin ang stock market ng Velasco Group. Mr. Julian Velarius, malamig na tawag ni Amara habang nakatingin sa kamera. Inakala mo ba na ang isang Amara Corpus ay madaling gisingin at takutin? Ginamit mo ang anak ko, at kapag ang isang ina ang kinalaban mo, hindi lang kumpanya mo ang kukunin ko. Sisiguraduhin kong wala nang matitira sa pangalan mo bukas ng umaga. Nagkagulo ang mga reporter. Ang mga kamera na kanina nakatutok kina Ethan at Tamara ay nagsimulang maghanap kay Julian, na ayon sa balita ay naroon din sa hotel. Napasuntok sa pader si Julian sa tindi ng galit. Paano niya nakuha ang mga dokumentong yan? Sigaw niya bago mabilis sa tumakbo patungo sa exit. Ngunit huli na ang lahat. Sinalubong na siya ng mga pulis at tinawagan na pala ni Ethan bago pa man magsimula ang press conference. Matapos ang kaguluhan, bumalik sina Ethan at Amara sa backstage. Agad na binitawan ni Amara ang kamay ni Ethan, ngunit ang kanyang paghinga ay malalim. Nagawa natin, bulong ni Amara. Nagawa mo, pagtatama ni Ethan habang nakangiti ng bahagya. Napakagaling mo doon, Amara. Iba talagang reyna ng fashion at reyna ng puso ko. Hindi sumagot si Amara, ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya sinamaan ng tingin si Ethan. Tinalikuran niya ang lalaki para itagong pamumula ng kanyang mga pisngi. Ang alyansang ito na binuo dahil sa galit at proteksyon sa anak ay unti-unti na ring nagbubukas sa mga lumang sugat. Mga sugat na sa halip na magdugo ay tila nagsisimula ng maghilom. Ang tagumpay sa press conference ay nag-iwan ng malaking lamat sa imperyo ng mga Velarius. Ngunit hindi ganong kadaling sumuko ang isang taong sugatan ng prangkisa. Habang si Julian Velarius ay kasalukuy nakikipagbuno sa kanyang mga abogado para sa pansamantalang kalayaan, isang mas madilim na plano ang patuloy na gumagalaw sa background. Sa mansyon ni Amara, unti-unti nagbago ang hihip ng hangin. Dahil sa pinakitang katapangan at proteksyon ni Ethan, noong nakaraang araw, pinayagan na siya ng dalaga na pumasok sa loob ng bahay nang hindi na kailangan lumuhod sa ulan. Kinagabihan, tahimik ang buong paligid. Natutulog na si Nathan sa kanyang silid at sa malawak na balkonahe, nakatayo si Amara habang nakatanaw sa mga bituin. Yakap ang sarili dahil sa lamig ng hangin. Isang mainit na jacket ang biglang pumatong sa kanyang mga balikat. Hindi na niya kailangan lumingon para malaman kung sino ito. Ang pamilya na bango ng mamahaling pabango at tabako na banayad na humahalo sa hangin ay sapat na. Salamat. Bulong ni Amara habang isinusuot ng maayos ang jacket ni Ethan. Gabi na, bakit hindi ka pa natutulog? Malambing na tanong ni Ethan, tumatabi sa kanya sa may reyes na balkonahe. Marami lang akong iniisip. Sagot ng dalaga. Lumingon siya kay Ethan, ang kanyang mga matay sumasalamin sa liwanag ng buwan. Ethan, bakit mo ginawa yung kahapon? Inaako mo ang lahat ng isyu sa harap ng media. Pwede namang linisin mo ang pangalan mo at sabihin nagbago na ang lahat. Humarap si Ethan sa kanya at ang kanyang mukha ay seryoso ngunit puno ng init. Dahil lang aminin ng kasalanan ko ang unang hakbang para mapatunayan ko sa iyo na seryoso ko. Nung pinalayas kita, hindi lang kita sinaktan. Kinuha ko rin ang karapatan ko na protektahan ka. Ngayong bumalik ka, kahit ibigay ko pa ang lahat ng yaman ng mga Velasco, gagawin ko makuha ko lang na muli ang tiwala mo. Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan ni Amara. Hindi ganong kadaling burahin ng 5 taon, Ethan. Bawat gabing umiiyak ako dahil sa sakit ng panglalait mo.
Ang bawat oras na tinitignan ko ang peklat sa mukha ko noon at tinatanong ang sarili ko kung bakit ganong kalupit ang mundo. Alam ko, lumuhod si Ethan sa tapat ni Amara at hinawakan na magkabilang kamay ng dalaga at itinampi ang kanyang noo sa mga palad nito. Kaya nga handa ako na maghintay habang buhay kahit maging alipin mo ako, basta wag mo lang ipagkait sa akin na mahalin kayo ni Nathan. Nanginig ang puso ni Amara. Ang matitigas na pader na itinayo niya sa loob ng 5 taon ay unti-unti na nagkakaroon ng mga bitak. Ngunit bago pa man niya maiangat si Ethan, biglang bumasag sa katahimikan ng gabi ang isang malalim na tunog ng basag na salamin mula sa ibabang palapag, kasunod ng isang pamilyar na sigaw. Nathan! Sabay na sigaw ni Ethan at Amara. Mabilis silang tumakbo pababa patungo sa kwarto ng bata. Pagbukas ng pinto ay nanlaki ang kanilang mga mata. Bukas ang pintana, basag ang salamin at wala si Nathan sa kanyang kama. Ang tanging naiwan ay isang pirasong papel na may nakasulat gamit ang pulang tinta. Kung gusto niyong makitang buhay ang bata, ibalik ninyo ang lahat ng shares ng Villarius Holdings at pumunta kayo sa lumang bodega sa Pier 4 na mag-isa. Walang pulis, isang maling galaw kasama sa ilalim ng dagat ang anak ninyo. Nang hina ang tuhod ni na Amara at muntik ng mabuwal kung hindi siya mabilis na nasalo ni Ethan. Ang anak ko! Ethan ang anak natin! Higbi ni Amara at tuloy nang nawala ang kanyang pagiging matatag na businesswoman. Bumalik ang takot ng isang ina. Makinig ka sa akin, Amara. Maring sabi ni Ethan. Habang hinahawakan ang mukha ng dalaga upang pakalmahin ito, hindi ko hahayaang may mangyaring masama kay Nathan. Magtiwala ka sa akin. Ngayon mo ako subukan. Ang matinding pagsubok na ito ang magiging mitya ng isang mas malaking revelasyon. Ang lumang bodega sa Pier 4 ay amoy kalawang at lansa ng dagat. Madilim ang paligid maliban sa isang nag-iisang bilyang ilaw na nakatutok sa gitna kung sa nakatali sa isang silya ang umiiyak na si Nathan. Mami, Daddy! Takot na tawag ng bata. Tumahimik ka! Sigaw ng isang lalaki mula sa dilim. Lumabas si Julian Villarius, may hawak na baril, gulugol ang buhok at halatang nababaliw na dahil sa pagbagsak ng kanyang kumpanya. Kasama niyang 3 armadong tauhan. Bumukas ang malaking pintuan ng bodega at pumasok sina Ethan at Amara. Walang dala kahit anong armas si Ethan at nakataas ang 2 kamay. Julian, pakawalan mo ang anak ko. Ako ang may kasalanan sa'yo. Huwag ang bata! Sigaw ni Ethan habang patago nang hinawakan ng kamay ni Amara sa kanyang likuran upang bigyan ito ng senyas. Masyado kayong matatala sa dalawa. Akala niyo ba tapos na ang laro? Asik ni Julian at tinutok ang baril sa ulo ni Nathan. Ngayon, pumirma kayo sa kasunduang ito. Ibalik niyo ang lahat ng shares ng pamilya ko. Kung hindi sabay-sabay tayo mamamatay rito. Habang naglalakad si Ethan pasulong para iabot ang mga dokumento, biglang sumigaw si Amara. Julian, teka! Bago mo gawin yan, hindi mo ba alam ang totoong kwento? Napakunot ang noo ni Julian. Anong kwento? Huwag mo kong daanin sa satsat, Amara. Ang ex-girlfriend ni Ethan, ang babaeng sinasabi mong dahilan ng galit mo. Hindi ba't pinsan mo siya? Malibig na saad ni Amara habang unti-unting lumalapit sa gilid. At hindi ba't ang perang ninakaw niya kay Ethan 5 taon na nakalipas ay napunta sa account ng Villarius Holdings para isalba ang kumpanya mo noon? Napatigil si Julian, halata na bigla sa narinig. Ngunit narito ang matinding twist. Habang abala si Julian sa pagkabigla, hindi niya napansin na ang isa sa kanyang sariling mga tauhan ay dahan-dahang lumapit sa likod niya. Sa isang mabilis sa pagkilos, tinutukan ito ng sariling baril si Julian sa ulo. Huwag kang gagalaw, Julian. Utos ang tauhan. Anong ibig sabihin nito, Marco? Binayaran kita! Sigaw ni Julian. Tinanggal ng tauhan ng kanyang sombrero. Siya palang head security ng mga Velasco na nagpanggap na tauhan ni Julian para makapasok sa loob. Kasabay nito ay biglang bumukas sa mga ilaw sa buong bodega at pumasok ang mga operatiba ng pulis na kanina pa pala nakaantabay sa labas ng tulong ng GPS tracker na nakalagay sa jacket ni Ethan. Ibagsak ang mga armas! Sigaw ng mga pulis. At dahil sa tindi ng galit at desperasyon, binaliwala ni Julian ng banta.
Pinihit niya ang kanyang baril at itinutok kay Amara sabay kalabit ng gatilyo. Amara, umalis ka! Isang mabilis na harang ang ginawa ng isang katawan. Hindi si Amara ang natamaan kundi si Ethan. Sinalo ng bilyonaryo ang bala na nakalaan para sa babaeng mahal niya. Bumuo ng bala sa kanyang kanang balikat. Dahilan upang mapalahod ito sa semento habang umaagos ang dugo. Agad na pinadapa ng mga pulis si Julian at binaliti ito. Samantala, mabilis at tinakbo ni Amara ang kinaroroonan ni Ethan. Kasabay ng pagpapakawala kay Nathan na agad na tumakbo patungo sa kanila. Ethan! Ethan, tumingin ka sa akin! Umiiyak na sigaw ni Amara habang idinidiin ang kanyang mga kamay sa sugat ni Ethan para pigilan ang pagdugo nito. Bakit mo ginawa yon? Bakit mo sinubo ang buhay mo? Nangihinang namang ngumiti si Ethan at pilit na inaabot ang mukha ni Amara na basang-basa na ng luha. Sabi ko sa iyo, handa akong mamatay basta iligtas kayo. 5 taon kitang hindi naprotektahan, Mirabel. Ngayon, babawi na ako. Daddy! Daddy, huwag kang matulog! Iyak ni Nathan habang yakap ang leeg ng kanyang ama. Huwag ka magsalita ng ganyan, Ethan. Hindi ka mamamatay. Papakasal pa tayo, di ba? Papatawarin na kita basta magpakatirig ka ha. Sigaw ni Amara at ang kanyang totoong nararamdaman ay tuloy ng lumabas sa gitna ng takot na mawala ang lalaki. Narinig ni Ethan ang salitang kapatawaran at kasal. Sa gitna ng sakit at unti-unting pagdilim ng kanyang paningin, naramdaman niya ang pinakamalaking kaligayahan. Bago tuluyang mawala ng malay, narinig niya ang sirena ng ambulansya at ang mahigpit na hawak ni Amara sa kanyang kamay. Isang hawak na alam niyang hindi na muling bibitaw kahit kailan. Puting liwanag muli ang sumalubong kay Ethan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na lavender at peppermint ang amoy ng paligid, kundi ang matapang na amoy ng disinfectant sa loob ng isang pribadong silid na ospital. Masakit ang kanyang kanang balikat, ngunit mas matindi ang kaba sa kanyang dibdib nang mapansin ang init na nakadampi sa kanyang kaliwang kamay. Dahan-dahan niyang nilingon ang gilid ng kanyang kama. Nakatulog si Amara habang nakasubsob ang ulo sa gilid ng kutsyon. Maigpit pa rin nakahawak ang kanyang maliit na kamay sa palad ni Ethan. Sa kabilang sofa naman ay mahimbing na natutulog ang maliit na si Nathan, nakayakap sa isang stuffed bear. Bahagyang gumalaw si Ethan na nagdulot ng mahinang ingay sa tadying ng dextrose at sa isang iglap, nagangat ng ulo si Amara. Gulugol ang buhok nito na may itim na sa ilalim ng mga mata. Ngunit para kay Ethan, wala nang mas gaganda pa sa babaeng nasa harap niya ngayon. Ethan? Bulong ni Amara at mabilis at tumayo't hinawakan ng noo ng lalaki. Gising ka na, magtatawag ako ng doktor. Huwag, teka lang. Paos na pakiusap ni Ethan. Marang pinigilan ng kamay ng dalaga. Matatili ka muna dito. Totoo ba ang narinig ko bago ako mawala ng malay sa bodega? O dala lang yun ang pagkawala ng dugo ko? Napatigil si Amara. Namula ang kanyang mga pisngi at sa unang pagkakataon, iniwas niya ang kanyang tingin dahil sa hiya. Hindi dahil sa galit. Aling bahagi ba ang narinig mo? Yung papatawarin mo na ako? At yung pakakasal ka sa akin? May pilyong ngiti na simili sa mga labi ng bilyonaryo sa kabila ng seryosong sitwasyon. Huminga naman ng malalim si Amara. Tinignan niya si Ethan ng diretso sa mata. Wala na ang lamig, wala na ang puot ng isang mapaghiganting si Amara Corpus. Ang nakikita na nila ngayon ay si Maribel, ang babaeng matagal na nagmahal sa kanya sa kabila ng lahat. Totoo yan, Ethan. Seryosong saad ni Amara habang may pumatak na luha sa kanyang mga mata. Nung makita kitang digo ang bumagsak matapos ang saluhin ang bala para sa akin, narealize ko na walang silbi ang lahat ng yaman at paggiganti ko kung mawawala ka. Ang galit na itinanim ko sa puso ko sa loob ng 5 taon. Natunaw lahat ng yon at napatunayan mong mas mahalaga sa iyo ang buhay namin ng anak mo kaysa sa sarili mong buhay. Mirabel, malamig at basang-basa ang boses si Ethan sa tindi ng emosyon. Salamat dahil binigyan mo pa ako ng pagkakataon. Bigla nagising si Nathan dahil sa kanilang mga boses. Kusot mata itong bumaba sa sofa at patakbong lumapit sa kama. Daddy, gising ka na po.
Sabi ni Mami, superhero ka raw po kasi pinoprotektahan mo kami sa bad guy. Binuhat na Amara ang anak at inilagay ito sa tabi ni Ethan. Maingat na niyakap ni Ethan ang anak gamit ang kanyang kaliwang kamay. Oo baby, at hindi naaalis si Daddy sa tabi ninyo ni Mami. Pagkalipas ang 6 na buwan, isang engrandeng pagdiriwang ang naganap na yumanig muli sa buong bansa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa eskandalo kundi dahil sa pag-ibig. Sa isang pribado at napakarangyang beach resort sa Batanes, kung saan malayo sa mga mata ng mapanghusgang media at tanging ang mga pinakamalalapit na pamilya at kaibigan lamang ang saksi. Ginalap ang kasal ni Ethan Velasco at Amara Corpus. Ang buong paligid ay napapalamutian ng mga puting rosas at mamahalin telang galing pa sa Paris, na mismong si Amara ang nagdisenyo. Ang tunog ng mga alon ng dagat ay nagsilbing musika sa kanilang pag-iisang dibdib. Nakatayo si Ethan sa dulo ng altar, suot ng isang napakakisig na puting tuxedo. Nanginginig ang kanyang mga tuhod sa labis sa pananabik habang pinapanood ang pagbukas ng pinto. Una naglakad si Nathan, suot ang maliit na bersyon ng tuxedo ng kanyang ama, habang may hawak na unan kung saan nakaligay ang mga singsing. Pagkatapos ito, ang musika ay bumagal at unti-unting pumasok ang pinakamagandang babae sa universo para kay Ethan. Si Amara ay naglalakad sa ibabaw ng buhangin, suot ang isang nakakamanghang wedding gown na puno ng mga pinong kristal na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Ngunit ang mas nagpatibok sa puso ni Ethan ay ang katotohanang hindi itinago ni Amara ang bahagyang bakas ng peklat sa kanyang pisngi. Hindi na ito tinakpa ng makapal na make-up. Pinapakita nito na tinanggap na niya ang kanyang nakaraan bilang si Mirabel, ang katulong na naging reyna ng kanyang buhay. Nang makarating si Amara sa altar, hinawakan ni Ethan ang kanyang mga kamay at pareho silang may luha sa mga mata. 5 taon kitang hinanap sa bawat sulok ng alaala ko, Mirabel. Panimula ni Ethan sa kanyang wedding vow. Ang kanyang boses ay nanginginig. Naging bulag ako noon, ngunit pinangako ko sa harap ng Diyos at ng anak natin na mula sa araw na ito, ang bawat patak ng luha mo'y dadaan muna sa akin. Ikaw ang aking simula, ang aking dulot, ang aking walang hanggan. Ngumiti si Amara, ang pinakamagandang ngiti na nakita ni Ethan. Ethan, akala ko ang pagbabalik ko ay para sirain ka. Pero tinuro mo sa akin ang totoong paghihiganti ay ang ipakita sa mundo na kaya nating bumangon mula sa abo at magmahal muli. Ikaw ang tatay ng anak ko at ikaw ang nag-iisang lalaking may hawak ng puso ko. I love you, my billionaire driver. I love you more, my queen. Sagot ni Ethan. Ay, selyuhan ang kasal na ito ng isang halik, deklara ng pare. Dahan-dahang inilapit ni Ethan ang kanyang mukha kay Amara at idinampi ang kanyang mga labi. Isang halik na walang halong kalasingan, walang halong galit kundi purong pag-ibig at pangako ng isang bagong simula. Mabilis na tumakbo si Nathan at yumakap sa mga binti ng kanyang magulang habang nagpapalakpakan ang lahat ng mga bisita. Sa ilalim ng magandang langit at sa harap ng malawak na karagatan, ang pangit na maid na minaliit noon ay tuloy ng naging legal at nag-iisang asawa ng bilyonaryo. Isang kwento nagsimula sa isang madilim na pagkakamali, ngunit nagtapos sa isang perpekto at masayang habang buhay. Wakas.